Ano po bang tingin niyo rito sa pagbabago sa mayorya tsaka sa liderato ng, Senado going into the July 6 trial? Mas nakahinga ba kayo ng maluwag nung napalitan si Alan Peter Cayetano nitong, si Sherwin Gatchalian? Di hamak, no? Kasi si Alan Cayetano, talagang very creative yan sa pananabutahe ng hindi lang ng Senate proceedings, kung hindi lalo na dito sa impeachment trial. Alam mong marami siyang mga pwedeng maisip na hindi nga natin maiisip na mga ordinaryong tao. Siya lang nakakaisip, very creative yan sa kanyang pagiging salbahe, no? Kaya ito nawala yon naiwasan natin yon nung napalitan siya. O kita nyo, ano na, nagmumukmok na siya. Ganun yan And eventually, ano na naman yan, mahinahon na naman yan. Pero nakikita nyo kung paano mag-iba yung anyo pagka nandoon sa puder, no? Kaya it's a lesson for us. Pero hindi ba delikado pa rin siya kahit, he was, reduced to naman ang sakit naman ng reduce 'no? Naibalik siya ron sa pagiging minority. Oo. So, ano yung nakikita niyong puwede pa niyang gawin, let's say to make things difficult for the new majority, especially in the context of the impeachment trial? Marami yan during the course of the trial. Kasi bawat senador pwedeng mag-clarificatory questions Depende na lang yan sa procedure nila ngayon. Kasi nung panahon nung kay Chief Justice Corona noon, pwede kaming diretsong nakakapagtanong ng clarificatory questions. Pero ngayon, kung may proposal kasi no na magsusulat lang sila ng papel, pero I doubt it, no? Knowing these people, talagang dediretso yan sila. Pwede nilang i-badger yung witness, pwede nilang makipag-engage sila, i-harass yung witness kasi yan hindi pwedeng ang gagawin nun, di ba pagka yung prosecution or defense lawyer gumawa niyan, pwede nilang objectan na binabadger mo yung witness. Pero pagka yung senator judge mismo ang gagawa nun, walang magche-check sa kanila. Tama. Kaya yun ang pwede nilang gawin. Kaya we should always be on guard pagka si Alan Cayetano yan. Lalo na at manipis masyado yung majority yung majority ngayon sa Senado. Kaya kailangan tayo magbantay. Pero going back to sa sinasabi mo, Christian, hindi lang si Sara Duterte yung on trial dito. Pati yung mga senador, individually and collectively, kung paano nila makakandak at kung paano nila ikakandak yung sarili nila. Kasama na hanggang doon sa pagbigay nila ng verdict. Kasi kahit na maayos ka all throughout the trial, pero pagka yung verdict mo ay lihis doon sa magiging verdict ng publiko. Kasi yung publiko, mapapanood din ito Sila magsesentensya rito. Pag nakita nilang, nako, yun naman pala, mabigat naman pala, hindi karapat-dapat talaga. Tapos iba yung decision ng senator judge, sila ngayon ang mahuhusgahan din. Actually, doon sa sinasabi nyo kanina, wala magche-check na si Senator Judge kung siya mismo yung magbabadger sa witness o sa member ng prosecution o defense. Actually, pwedeng gumawa na yung publiko, hindi po ba? Pwede silang i-call out na sinasabi, teka, judge kayo, pero bakit kayo nag-aabogado dun sa isang side? Yun ang pwede mangyari po, hindi po ba? Pwede, pero kung maalala natin noon, di ba si late Senator Miriam, talagang pagka binalasa niya yung either testigo or yung we'll just have to watch kung paano mangyayari doon. Mas dito sa current composition ng Senado, si Jinggoy nakakulong, si Bato nagtatago.
may iba pang nanganganib na baka mapa-aresto because of plunder, o baka may ma-ICC pa. Mas dumali ba o mas humirap o wala namang pagbabago sa pananaw ninyo yung chances of conviction for Sara Duterte? I think it's the same, no? Kasi unang-una ang aking paniniwala, regardless kung meron man permanently wala doon sa Senado, kagaya ni Bato at ni Jinggoy, I still believe 16 yung kailangan na conviction votes. Hmm. Okay? Yung mga nawala naman, mga inclined to acquit naman yun So hindi sila nakabawas doon sa chances of a conviction. Having said that, ang bilang ko, maximum dito 17. 17 conviction votes. Maximum yon. Okay. What made you think na makaka-17 maximum? Unang-una, meron kasing dun sa 17 na yon, meron kasi yung magbabase ng kanilang desisyon sa ebidensya. Okay, yan yung mga objective votes. Tapos, yung iba naman, dun sa 17, yun yung transactional votes. Di ba? Yung iba doon sa 17, meron din yung inaantay nila yung pulso ng public opinion. Di ba? Oo. Yung pulso ng publiko, rather. Kaya, lahat ito magsasama-sama. Kaya critical yung ebidensya. Yung ebidensya, hindi lang dapat siya talagang totoo, no? Kung hindi, dapat convincing. Hindi lang ang makukumbinse yung mga senator judges, but yung public at large. Kaya nga, quasi-judicial, quasi-political exercise. Kasi participant din dito yung publiko. Ngayon, during the course of the trial, Christian, meron at meron magse-survey dyan. Pagka tinamaan yung numero ni Sara Duterte dahil sa mga ebidensya nakita ng mga Pilipino na talaga nakumbinsi silang gumawa ng krimen si Sara. Pag bumaba yun, makikita ng politiko yun. Nako, hindi na pala mananalo ito pagka-presidente. Bakit pa? Yun yung mga ilan dun sa 17 na doon kumbaga nakasalala yung kanilang boto. Ito nga pala po, no? Anong tingin niyo rin sa idea na si Chis Escudero, yung dating Senate President, ang tumayong presiding officer dito po sa trial? I think ideally, gamitin na natin yung favorite word ni Senator Bam. Ideally, kung meron sana doon sa minority, black talaga na original, na pwedeng mag-presiding officer, mas okay. Kaso, ito na yung real politic The circumstances led to this situation na si Senator Chis Escudero ang magiging presiding officer. Assuming mangyari yan. Base naman dun sa rules, medyo short leash naman siya. Kasi designated lang siya ng Senate President. So in short, kung yung mga rulings niya hindi maganda, hindi objective, leaning siya towards one particular party, pwede siyang palitan ni Senate President Win. So yun yung kagandahan nung binago nila na rules na the Senate President may designate a presiding officer. So kung na-designate siya, pwede rin siyang tanggalin. Nung Senate President. Kung hindi maayos yung kanyang ruling. So makikita naman natin yan Even siya, rin siya, on trial din siya. Kasi kung maalala mo, Christian, nung kay Chief Justice Corona nga, ang presiding officer nun, si Senate President, late Senator Enrile. Noong time na yon, lahat nung una, the first half, before the break, lahat ng objection ng prosecution overruled. Lahat ng objection ng
ng defense sustained. Lahat din ng motion ng defense granted. Lahat ng motion ng prosecution denied. Talagang almost sabihin mo ng 95%. Pero nung nagkaroon ng break tapos nagkaroon na ng transaksyon, baliktad na. Lahat ng objection ng prosecution sustained na. Lahat ng objection ni Justice Cuevas, siya yung lawyer nila Yung Corona, defense counsel. lahat overruled. Tapos ganun, baliktad na. Ayun na yun. Ibig sabihin, may milagro nangyari na.